So, pag-usapan natin ng inflation kasi marami pa rin nalilito dito eh. So, ano nga ba siya? So, ang inflation, ito yung pagtaas ng overall prices ng products and services over the long term. Ganun siya simple. Halimbawa, sa grocery mo, meron kang 1,000 pesos. Dati, marami ka nang magbibili. Ngayon is hindi na. So, basically, bumababa yung value ng pera natin kasi mas less yung nabibili natin compare sa same amount dati. Isa pang example, since mahilig tayong kumain, is Jollibee or mga inasal na lang. Before, way back couple of years ago, ang underpriced na mga inasal is 99 pesos. Ngayon is 150 na. Kung mapapansin nyo, mas mataas yung price increase kasi nagkaroon ng inflation. Pero bakit nga ba may inflation? Ano may mga dahilan? Number one is yung supply and demand. For example, gasolina or diesel. Kapag marami ang supply, konti ang demand, mura. Pero pag ang supply naman is konti, madami ang demand, mahal. Pangalawa is yung currency exchange. For example yan is yung palitan ng piso natin. Dati 48 lang, ngayon 58 na. So 20% increase. So yung mga negosyante, yung mga importer, hindi nilang magbayad ng mataas sa pagbili ng mga raw materials. So hindi nilang magbayad ng 20% higher compare sa dati. And kanina ipapasa yan? Siyempre sa ating mga consumers. Pangatlo is pag-increase ng labor cost. Kapag tumataas yung sahod ng mga manggagawa, sabihin, tumataas yung production cost. Kailangan mag-adjust ng mga companies. Kailangan nilang mag-price increase para masustain nila and also para kumita sila. And of course, ipapasa ulit sa ating mga consumers yan. So, paano ba tayo mag-adjust sa inflation? So, una, manage your expenses and save smartly. Kailangan natin ng budgeting. Kailangan yung income natin is naka-budget. Hindi din natin i-take advantage yung mga savings account na nag-o-offer ng high yield kaya ng mga digital banks that gives you 4% or higher. Pangalawa is yung increase ng income stream. Kung kaya naman, mag-start tayo ng small business, selling, freelancing, or acquire ka ng new skills para makapag-land ka sa high-paying jobs. And pangatlo, most importantly, mag-invest ka. Whether sa real estate, stocks, mutual funds, it will give you a higher return and mabibit nito yung inflation. Next natin i-discuss kung kailangan ba natin ibit ang inflation palagi. So sana mas malinaw na sa iyo kung ano yung inflation, yung mga nakaka-apekto dito, paano tayo makakapag-adjust.